Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 120 gramo ng shabu na kumpiska mula sa 2 individual sa Iloilo. Lalaking nagpaputok ng baril, arestado ng Bacoor PNP. 5 kasama sa inuman, nasa kote. At miyembro ng Communist Terrorist Group, nagbalik loob sa pamahalaan sa Eastern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ng mga tauhan ng Bacoor City Police ang isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa gitna ng inuman, dahilan upang madamay at maaresto rin ang 5 niyang kasamahan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Priscel May Urbano. Tao ang naaresto ng mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station matapos masangkot sa kaguluhan at iligal na pagpapaputok ng baril sa Barangay Bayanan, Bacoor City, Cavite. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Arthur, residente ng Quiapo, Maynila, habang ang kanyang mga kasamahan ay sina alias Ricky, Miko, Lito, Ronnie, pawang mga residente ng Bacoor City, Cavite, at si alias RR mula naman sa Pasig City. Batay sa paunang investigasyon, ang grupo ay nagiinuman ng magdulot ng labis na ingay at kaguluhan, dahilan upang ireklamo ng mga residente. Sa gitna ng inuman, umano'y nagpaputok ng baril si alias Arthur gamit ang kanyang hindi lisensyadong caliber 9mm na baril. Agad na rumisponde ang mga operatiba ng Bacoor Police, ngunit nagtanggang tumakas ang suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulis, nahuli si Arthur at narecover mula sa kanya ang nasabing baril, 1 magasin, 11 bala at 2 basyo ng bala. Samantala, nahaharap si alias Arthur sa mga kasong paglabag sa alarm at skandal, illegal discharge of firearms at Republic Act 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Samantalang ang 5 niyang kasamahan ay sasampan din ng kasong alarm and skandal. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Tiniyak ng National Capital Region Police Office ang kahandaan nito para sa pagpapatupad ng seguridad sa nalalapit na 2nd trillion peso march. Alamin ang buong detalye ng report mula kay PCMS Mauricio Ruiz. Matikas at may taglay na command presence. Pinangunahan ni Police Major General Anthony Yabirin, Regional Director ng NCRPO,
ang showdown inspection ng Civil Disturbance Management o CDM, full contingents at operational readiness check, dress rehearsal nito lamang October 25, 2025 sa NCRPO Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Sa naturang aktibidad, ipinakita ng mga CDM contingents ang kanilang tactical formations, kagamitan at sabayang galaw bilang patunay ng mataas na antas ng kahandaan, disiplina at koordinasyon ng NCRPO sa pagharap sa anumang sitwasyon. Maximum tolerance at respeto sa karapatang pantao. Ito ang binigyan diin sa mensahe ni Police Major General Abirin. Pinaalalahanan din ni Police Major General Abirin ang lahat ng pulisya na laging pairalin ang maximum tolerance, respeto sa karapatang pantao at ang 5 gabay na prinsipyo sa pagpapatupad ng tungkulin. Anya, ang tunay na seguridad ay nakabatay sa disiplina, profesionalismo at malasakit sa kapwa. Karagdagan pa, kasado na rin ang pwersa ng NCRPO bilang paghanda sa 2nd Trillion Peso March para sa November 30, 2025. Patuloy ang NCRPO sa pagpapalakas ng operasyon at pagsasanay, kabilang ang mahigpit na command supervision at interagency coordination upang matiyak ang mapayapa, maayos na pagdaraos ng mga aktibidad. Ipinakita ng readiness check na ang NCRPO ay hindi lang handa sa kakayahan, kundi pati sa karakter at malasakit. Isang pagpapatunay ng organisasyon ay tunay naglilingkod sa ilalim ng panawagang bagong PNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin, at ang aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Patrol Woman Bungo, Patrol Woman Rolelan Tanggiak, Patrol Woman Evelyn T. Lumabi. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Chief Master Sergeant Ruiz. Nasa kote ng Parañaque PNP ang 2 lalaki matapos makumpiskahan ng umano'y shabu sa ikinasang buy-bust operation sa lungsod. Nakatutok dyan si Patrol Woman Mika May Bahiwag. Arestado ang 2 lalaki sa isinagawang buy-bust operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency dakong 5:30 ng umaga sa Lopez High na Extension, Barangay San Dionisio, Parañaque City nitong Oktubre 25 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspek na si alias Relly, 45 anyos at alias Bemer, 41 anyos. Nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 102,000 pesos, isang itim na coin purse at isang itim na cellphone. Kasalukuyang nasa kustudiya ng SDEU Parañaque City Police Station ang mga naarestong suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Nasukol ng mga operatiba ng Balagtas PNP ang isang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation kung saan nakumpiska ang ilegal na droga at isang hindi lisensyadong baril. Patrolwoman Pearl Crystalline Javier sa report. Ito ng mga operatiba ng Baliwag City Police Station ang 2 lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tangos, lungsod ng Baliwag, Bulacan. Kinilala ni Police Major Mark Anthony L. San Pedro, hepe ng Balagtas Municipal Police Station, ang suspect na si alias Christian, 32 anyos, residente ng Northville 6 sa nasabing barangay. Batay sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Baliwag City Police Station hinggil sa ilegal na aktibidad ng mga suspect. Dahil dito, agad na ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2.
Nasamsam mula sa mga suspect ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang caliber 38 armscore revolver na walang serial number. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Section 5 and 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa paglilinis ng lalawigan laban sa ilegal na droga at mga lumalabag sa batas. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Ipinamalas ng Philippine National Police Advocacy Support Group at Force Multipliers ang diwa ng bayanihan at malasakit sa pamamagitan ng isang medical mission na sinagawa sa Baguio City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Libreng medical at dental mission, hatid sa mga residente ng Barangay Pakday Quinyo, Baguio City. Matagumpay ang sinagawang medical mission ng Advocacy Support Group at Force Multipliers ng PNP na ginanap sa Pakday Quinyo Elementary School sa Asin Road, Baguio City. Nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinasimulan ng grupo ng Confederate Sentinels of God na pinamumunuan ni Director General Alvin Constantino, isang non-government organization na accredited ng PNP, katuwang ang KM ngayon na party list, sa pangunguna ni Representative Kenneth Paulo Tereng, Medical Unit sa pangunguna ni Dr. Joseph Roderick C. Jacinto, at sa pagkikipag-ugnayan sa Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera at Baguio City PNP. Umabot sa kabuang 378 na individual ang nahandugan ng serbisyong medikal kabilang ang 215 na sumasailalim sa libreng medikal na konsultasyon at nabigyan ng tamang gamot at bitamina at 163 naman ang nakinabang sa libreng konsultasyon sa mata at tumanggap ng libreng reading glasses. Dagdag pa rito, nagsagawa din ng educational drive hinggil sa oral at dental care at namahagi ng libreng toothbrush sa mga benepisyaryo. Ang buong kaganapan ay sinubaybayan nila Police Lieutenant Colonel Denver A. Alidao, OICRP Kadukar at Police Major Wilbert C. Padngaran Jr., Station Commander ng BCPO Police Station 9. Ang aktibidad ay patunay sa dedikasyon ng mga advocacy support groups at pambansang pulisya sa paghahandog ng serbisyong may malasakit sa publiko. Talaga dito sa Juan. Maraming salamat po na nagbigay ng mga gamot, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Kami po ay nagdidingkod na sa ating mga less fortunate na mga kababayan upang kahit papano ay maibsan ang kanilang mga medical na pangangailangan. Napakasaya at napakasarap sa pakiramdam, nakakataba ng puso makita na tinatangkilik nila itong mga ganitong proyekto. Nag-offer po tayo ng free consultation, medical consultation po sa ating mga kababayan dito, lalong-lalo na po yung mga alam po natin na may mga karamdaman para makapag-consult po sila sa mga doktor. Kasama po natin yung CSG and ang PKG na nag-offer po ng ganitong community services para mas lalo pong matulungan yung mga areas na malayo po sa or walang time na makahanap po ng health services. Alam naman po natin, sa panahon po ngayon, karamihan po is busy na nagtatrabaho. And through this medical dental mission, ay bibigyan po sila ng nailalapit po natin ang health services po sa ating barangay. Mula dito sa Pakday Quinyo Elementary School, Baguio City, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Patuloy na ipinamalas ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang tunay na diwa ng serbisyong may puso matapos matagumpay na maisagawa ang project models o Medical Optical Dental Education, Legal and Other Assistance Services sa bayan ng Gataran, Cagayan. Patrolman Eduardo Balawag sa balita. Revitalize Police sa Barangay o RPSB team ang kanilang dedikasyon sa tunay na paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng project models o medical, optical, dental, education, evangelism,
legal and other services. Sa matagumpay na isinagawa sa Barangay Tanggalan, Gataran, Cagayan nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay personal na dinaluhan ni Police Colonel Mardito Gianguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, bilang patunay ng buong suporta ng pamumuno sa mga inisyatibong naglalayong maihatid ang serbisyo ng pamahalaan hanggang sa mga liblib ng komunidad. Sa ilalim ng project models, isinagawa ang medical, dental at optical services para sa mga residente at sa katutubong agta. Gayon din ang libreng gupit, pamamahagi ng libro sa Tanggalan Elementary School at mga damit at pagkain para sa mga nangangailangan. Ang mga programang ito ay nagbigay ng ginhawa, pag-asa at inspirasyon sa mga mamayan ng lugar. Isa sa mga tampok sa bahagi ng programa ang Agtagat Talent kung saan ipinamalas ng mga katutubong agta ang kanilang mga talento sa pag-awit, sayawan at iba pang pagtatanghal. Sa pamamagitan nito muling naipakita ng likas na talino, kultura at sigla ng katutubo sa Tanglagan. Bilang pagtapos ng programa, ipinamahagi ni Police Major Jefferson D. Mukay, Acting Force Commander, ang pagpapatuloy ng ganitong mga inisyatiba at iba pang proyekto ng kanilang RPSB team na nakadeploy doon upang makatulong sa iba pang suliranin ng Barangay Tanglagan. Sa pamamagitan ng project models, ipinapakita ng PNP sa bawat sulok ng Cagayan, may pusong handang maglingkod sa kamay ng handang tumulong upang maihatid ang mga serbisyo ng mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Mahigit 120 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 800,000 piso ang nasamsam ng mga otoridad sa isang matagumpay na buy-bust operation na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 2 individual sa Iloilo City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Arestado ang isang mekaniko at ang kasama nito sa ikinasang drug buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office, katuwang ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Estancia Municipal Police Station sa Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo, nito lamang 25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Dadji de Lima, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, kinilala ang mga suspect na sina alias Toto Boy, 39 na taong gulang, isang mekaniko at naitala bilang high-value individual, at si alias B-Boy, 31 taong gulang, may asawa na isang street-level individual. Ang mga arestado ay parehong residente ng nasabing probinsya. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang sachet na buy-bust item, 2 malaki at 3 regular size na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu at iba pang mga non-drug items. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 120 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon na nagkakahalaga ng tinatayang 816,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Estancia Municipal Police Station ang mga suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng patuloy na kampanya ng mga kapulisan laban sa ilegal na droga para sa mapayapa at ligtas na komunidad, alinsunod sa isinusulong ng pambansang pulisya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Sa kulungan ng bagsak ng nakatalagang top 2 most wanted person matapos maaresto ng Toledo City PNP dahil sa kasong rape. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Asares. Mas reho ang top 2 most wanted person city level na may kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 kaugnay sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matapos itong maaresto ng Toledo City PNP sa Barangay Bulongan, Toledo City, Cebu. Noong ika-24 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, kinilala ni Police Lieutenant Rolando H. Baracchio, Chief of Police ng Toledo City Police Station, Cebu Police Provincial Office,
ang wanted na suspect na si alias Jevito, 29 anyos, na residente ng naturang lugar. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8353, kaugnay sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, na kung saan wala itong rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nakapiit sa Toledo CPS Custodial Facility ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Toledo City ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigti ng kampanya laban sa namang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan ng kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florami Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan matapos ang ilang taong pakikibaka sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 801st Maneuver Company RMFB 8 para sa kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas ang isang delivery rider sa isinagawang buy-bus operation ng mga otoridad sa Pantukan, Davao de Oro. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mariel Maydong Kilab. Matagumpay na naaresto ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bus operation ng mga operatiba ng Pantukan Municipal Police Station sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro nitong Oktubre 24 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias The Boy, 27 anyos, na isang delivery rider at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 20,400 pesos, buy-bus money, pocket size na timbangan at sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing istasyon ang suspect at naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nananawagan ang kapulisan sa publiko upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Rion 11, ako ay iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mariel Maydon Kilab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dong Kilab. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos maaresto sa buy-bus operation ng PNP sa Cotabato City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng mga illegal na droga sa isinagawang buy-bus operation ng Cotabato City PNP sa Barangay Rosario Heights 13, Cotabato City. Nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Jill, 25 anyos na residente ng Barangay Awang, Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Bandang 1:50 ng madaling araw ng naturang petsa nang maaresto ang suspect matapos dumayo umano para magtulak ng mga illegal na droga sa nasabing lugar. Nakumpiskahan ng mga operatiba ang suspect ng 3 maliliit na plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu na may bigat na 0.08 gramo na nagkakahalagang 544 pesos. Nakakulong na ngayon sa Police Station 1 ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Muling tiniyak ng Cotabato City PNP ang patuloy na pagsisikap para sa kaligtasan ng publiko, kalakip ng suporta sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 59 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.